Sa pinag-aaralan ngayon ng DOJ ang mungkahing ipa-freeze ang lahat ng bank accounts ng Aman at Rasuman Group. Ang dalawang grupo ang sangkot sa bilyong pisong pyramiding scam. Narito ang ulat ni Noel Perfecto. Nanindigan si Justice Secretary Laila De Lima na mas makabubuti para sa punong akusado sa kasong syndicated estafa o Ponzi scam sa Lanao del Sur na si Jacob Coco Amera Suman na manatili sa detention cell pansamantala ng NBI. Ngayon nagiging delikado na ang sitwasyon doon para sa mga suspect sa bilyon-bilyong pisong pyramiding scam na panloloko. We feel na mas safe dito. Kasi kung sa CDO lang, that's very proximate or very near Lanao del Sur, na nandun nga yung mga galit na mga investors. So ang instruction ko sa NBI is mag-submit kaagad ng return of the warrant sa court, sa CDO, and then we will wait for the appropriate commitment order to be issued by the court. Pero ang preference nga ng NBI o ng government is dito lang muna in the meantime because of the situation, the highly volatile atmosphere, baka mahirapan na ma-ensure ang safety naman niya kung nasa isang kulungan siya sa probinsya. Si Coco Rasuman ay kasalukuyang nasa NBI detention cell matapos na arestuhin ng pinagsanib na pwersa ng NBI at PNP authorities sa kanyang bahay sa Marawi City kahapon. Agad nilagay sa matinding pagbabantay ng NBI at dinala sa selda nito sa Taft Avenue, Manila para matiyak ang kasigurahan nito, lalo na sa mga tumitinding banta sa buhay ng utak na may tuturi ng pinakamalaking pyramiding scam sa bansa. Samantala, masusing pinag-aaralan, inaantay ng NBI ang atas ng Board of Appeals hingga sa freeze order nito sa lahat ng assets ng mga Aman Futures Trading Companies officials, gayon din ng mga opisyalis at kapamilya ng NAD21 Auto Option Group ni Jacob Amer Coco Rasuman. The NBI has its figures, but I don't know kung mga na-validate na yan o na-confirm na ng AMLAC. The freeze order is a provisional measure to prevent withdrawals from the parties concerned. Inaalam rin ng mga operatiba ang mga balitang 80% o 80% ng 52 mga lokal na otoridad sa Lanao del Sur, 1st and 2nd District nito, ang nabiktima rin ng naturang scam ng mga rasuman. Kabilang sa mga ito, ang munisipalidad ng Lumba Bayabaw, Marawi, Marantao, Tagamaging, Ramaing, Ditsaan at Binidayan. Pati na rin ang mga Muslim Maranao Barter Groups sa Metro Manila, Baguio City, Cebu City, Davao City at Cagayan de Oro City ay nabiktima rin ng syndicated estafa o Ponzi scam ng Rasuman Groups. Dahil dito, ipinamamadali ni Secretary De Lima ang pagpapalabas ng warrants of arrest para sa pamilyang Rasuman. Kinabibilangan ng utak nito na si Coco Rasuman, ang dati Yusek Bashir Rasuman at ang isang Emma Rasuman at ilang pang mga kapatid ni Jacob Coco Rasuman. Kung ang Aman Futures Philippines Incorporated ay nakapagloko ng mahigit 12 bilyong pisong halaga ng pyramiding scam, ang grupo ni Coco Rasuman ay nakapag ng mahigit pa sa 12 billion pesos, kung kaya't masasabing ito na ang mother of all scams sa panig nito ng Mindanao. Hinggil naman sa utak ng Aman Futures Trading Philippines na si Manuel Amalillo, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng justice authorities sa kanilang Malaysian counterparts para sa pagkakadakip sana kay Amalillo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfect.